ganong kaswapang. 4 na buwan pa lang nakakaupo itong administrasyon na ito. Isang kaibigan natin ang nag-tip sa akin, na buwisit na siya kasi nga ipinatawag yung kanilang grupo. Kasama siya para lamang pag-usapan ang mga campaign propaganda laban sa mga Duterte. Sabi niya, 4 months matapos manumpa black propaganda operation against Dutertes. Initial budget, 400M. Demonyo, sabi niya, Oo, at kasama ako sa meeting. Ang goal, idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, EJK, China at pandemic corruption at iba pa. Yan. Yun ang kanilang goal. Sinasabi sino? Yes, mga tao ni Tambi. Abante Pilipinas! Who is Tambi? Di ba si Tambaluslos? Abante Pilipinas! Yun. Siyempre, hindi gagawa yan ng hakbang na hindi alam ni Baby. Sino si Baby? Baby M. Abante Pilipinas! Can you imagine that? Abante Pilipinas! Alas 4:43 na ang oras sa buong kapuluan. Isa pang ruling ng Sandigang Bayan ang inilabas na nagdedeklara kay dating Congressman Zaldico bilang fugitive from justice. Sa inilabas na resolusyon ng Sandigang Bayan 6th Division, inaprubahan nito ang motion ng prosekusyon para ideklarang pugante si Ko. Ayon sa resolusyon ng kabiguan ni Ko na sumuko kahit alam naman niya ang mga kasong sinampalaban sa kanya ay pagpapakita ng intensyon na matakasan ang batas. Sinabi din ng anti-graft court na hindi suportado ng ebidensya ang iginigiit ni Ko na may banta sa kanyang buhay. Abante Pilipinas! Gano'n, yun ang kanyang sinasabi. Yun ang sabi ni Ko. Pero siyempre, ang iisipin naman at ang tanong naman ng mga tao, lalo na yung mga nagpapasweldo dito sa mga otoridad ng Pilipinas, ang tanong ay, teka muna, bakit hindi ninyo magawa-gawa ang trabaho ninyo? Ang tagal na niya na, ilang buwan na, hindi ninyo makita si Ko. Maniwala ako sa inyo. Di ba? Maaari bang hindi ninyo nakikita si Ko? Yan ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Di ba? Pero kung yan ay maka-Duterte, ako huli agad dyan. Maniwala ka. Di ba? Sorry nagiging nagiging reference na lang natin yung ganong sitwasyon. Dahil tama naman itanggi man ang itanggi ni Auntie Claire, lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa Duterte, fake news. At kung ang nawawala, tinahanap ay maka-Duterte, sigurado ang bilis-bilis makuha, kumahuli. Si Alice Guo, maka-Duterte ba? Hindi, maka-Pogo. Pero dahil yung Pogo, idinudugtong nila doon sa mga Duterte. Hindi ba? Kasi naalala ninyo, isang kaibigan natin ang nag-tip sa akin, na buwisit na siya. Kasi nga, imagine, 4 na buwan pa lang nakakaupo itong administrasyon na ito. Ipinatawag yung kanilang grupo. Kasama siya para lamang pag-usapan ang mga campaign propaganda laban sa mga Duterte. With an initial budget of 400 million ba? Sandali i-check ko lang Dali lang. Saan na nga ba yun? Dali lang gusto ko lang makasiguro. Wala dito. Palagay ko ay nandun sa kabila. Gusto ko lang masiguro na tama yung aking sinasabi. Kasi, di ba? Hanap-hanapin sandali. Medyo malayo na yun, Mahaba-haba na. Yun ang sabi niya. Ang sabi niya ay, ano tawag dito? 4 na buwan pa lang. Dali. Tapos, sinabi niya kung ano yung mga gagawin, kung papaano na sisirain itong mga Duterte. Yan. Sabi niya dito, saan na ba yan? Dali. Malayo na Matagal na, ilang buwan na kasi,
Pero nandito na tayo ngayon sa ating bagong bahay na ito. Sinasabi nga niya, yun. Sabi niya, ngayon ko lang naisip, dapat pala ay yan, yung mga ganyan. 4 months matapos manumpa black propaganda operation against Duterte's. Initial budget 400M. Demonyo, ang sabi niya, no ha? Oo, at kasama ako sa meeting. Oo, ang goal, idikit ang Duterte sa mga balita sa Pogo, WPS, EJK, China at pandemic corruption at iba pa. Yan. Yun ang kanilang goal. 400 million. 4 months pa lang nakakaupo. Eka. Sabi niya. Can you imagine that? Ganon katindi. Ganon kaswapang. At yun sinasabi, sino? Sino? Yes. Tambi. Mga tao ni Tambi. Abante Pilipinas. Who is Tambi? Di ba si Tambaluslos? Abante Pilipinas. Yun. Siyempre, hindi gagawa yan ng hakbang na hindi alam ni Baby. Sino si Baby? Baby M. Abante Pilipinas. Alas 4:48 na ng umaga. Motorsiklo sinargo ng truck, 2 bebot sugatan. Umabante sa balita si Abante reporter Janse Makahilas. Abante Radyo Live Report. Janse! Yeah, assalamualaikum sa inyo po yung Aroni. Kanina ang 2 bebot na sakay ng motorsiklo ng Masalpok at makakalagkad ng isang truck sa Sergeant Rivera Street, corner Santo Domingo, Quezon City. Pasado alas 11 kagabi nang mangyari ang aksidente. Ayon sa mga responding medic, nasa mahigit 10 metrong nakalagkad ang babaeng rider, habang 5 metro ang inabot ng pagkalagkad sa angkas nito. Agad na isinugod sa ospital ang rider na nagtamo ng minor injury sa kaliwang binti, habang ang angkas nito ay nagkaroon ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa trabaho ang magkaangkas at pauwi na sana sa Bagong Silang, Caloocan nang maaksidente. Puno naman ng basura ang truck na galing sa Caloocan at itatapon sa San Mateo, Rizal. Ayon sa driver ng garbage truck, hindi niya napansin ang motorsiklo. Pinusinahan lang daw siya ng sasakyan na nasa likod, kaya siya napapreno. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa aksidente. Ako, si Janse Makahilas, Abante. Janse, truck ng basura yun, ano? Yes, garbage truck, Kuya Ronnie. Compactor yun. Kaya sabi ko, itsura pa ng truck ng basura. Mali nga yung pwesto ng ang titigas kasi ng ulo ng mga yan eh. Baka wala pang lisensya yung na-aksidente. Yan. Oo. Ang lisensya ay nahawakan naman ng ating mga otoridad. May lisensya naman. May lisensya naman. Nakita mo ba kung galing sa University of Recto? Hindi natin nakapa kung may tuka Oo, kasi imagine kung siya marunong mag-drive at may lisensya siya, dapat hindi siya ganun katanga. Di ba? Easy. Sorry ang dami kasi nagkakaproblema dahil sa katangahan din ng iba. Yun eh. Tapos madadamay, kawawa ngayon yung driver ng truck. Di ba? Alam naman ng blind side yun. Diyos ko po. Kaya naman. Pumesto doon. Oo. Ako minsan tumatawid din ako sa ganyang alanganin. Pero I make sure nakita ko kasi tinataas ko yung kamay ko. Dahil spot yan. Kumbaga mataas yan, ikaw bababa. Hindi ako kita. Oo. At saka nakapag-drive na ako ng truck. Minsan nga lang. Kasi yung lisensya ko hindi allowed sa truck. Pero emergency, kailangan lang i-move yung truck. Walang magdadrive. Talagang hindi kita. Lalo yun, yung pagkakamali ng halos sa rider na kumuha ng lisensya sa University of Recto. Di ba? Yun na nga. Anyway, maraming salamat, Janset. Naabala ko ang pagkakapin ninyo na Olan Bola. Salamat. Kayo ba magkakasama ngayon? Oo, kasama kami ni Olan Bola at ang isang kapatid network. Ayos. Sige. Ingat. Good morning. Abante Pilipinas. Si Janse Makahilas sa labas ng himpilan. Pasensya na ho kayo ha. Huwag ho kayo magagalit sa akin. Pero nakakainis na paulit-ulit ang ganitong pagkakamali. Hindi ba? Paulit-ulit na napapanood sa telebisyon. Hindi lang isa. Maniwala ko. Hindi lang Abante ang sigurado nagbalita niyan.
o magbabalita niyan. Maaring kami ang nauna, pero eventually mapapanood din niya ng lahat. Di ba ga? So ang tanong lang is, bakit hindi tayo matuto? Anong meron? Ano ba? Lasing ba yung nagdadrive? Kaya medyo makapal ang pakiramdam niya sa sarili, hindi sa tatabla ng aksidente? Ganyan yan eh. Yung kapag ka medyo kargado, ayun, akala mo, ang tapang-tapang, akala mo, hindi sa tatablan ng aksidente. Abante Pilipinas. Alas 4:50